Happy day sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, meron pong House Resolution po mga kabida, no? Ang na-file po mga kabida dyan po sa House of Representatives, ano po, laban ho dito sa pag-apply ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng interim release, ano? Meaning opposing the interim release of the former president, ano po mga kabida. Ito, balita mula sa GMA News Online. House Reso opposing ex-President Duterte's interim release, repatriation filed. Ito, malalaman natin kung sino yung nag-file po ng resolution na ito, ano, mga kabida, against dito ho sa pansamantalang paglabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan po ng interim release. Okay? A resolution opposing the bid of former President Rodrigo Duterte for interim release or repatriation back to the Philippines from his detention in The Hague, Netherlands, has been filed in the House of Representatives. Representatives Antonio Tinio of ACT Teachers Party List and Rene Co of Kabataan Party List filed House Resolution number 9 on June 30. Tinio and Co said Duterte's detention is anchored on Domestic Law, Republic Act 9851, or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and other crimes against humanity, which states that in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. They said RA 9851 also states that the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. The House of Representatives, as the duly elected representatives of the Filipino people, must stand in solidarity with victims of human rights violations, especially those committed by actors of the state itself, in the pursuit of justice and accountability, the basic tenets of a democratic and humane society, the resolution said. Ayan. So yung resolution po ay na-file dyan po sa House of Representatives opposing the interim release application ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. As expected mga kabida, yung ACT Teachers Party List at ito hong Kabataan Party List, ito yung mga progresibong party list po na galit ho kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kabida po. So hindi na po nakapagtataka po ito hong resolution na ito. Okay? At hindi din nakapagtataka mga kabida kung ito po ay may pasa dyan po sa House of Representatives. Kasi alam naman po natin, ang House po ay may tuturing anti-Duterte po yan. Majority of the House members, mga kabida, mga against Duterte po yan. Okay? Dahil they are under, okay, nasa ilalim po ng kanila pong amo dyan, mga kabida, na galit din sa mga Duterte. Dahil sa kanyang ambisyon, okay, na baka po maudsamihan kung andyan pa rin ang mga Duterte, mga kabida. Diba? Ngayon pa lang hindi na po makapurma Okay? Kaya nga gusto talaga nilang hindi ho makabalik sa Pilipinas. Ito hong si Digong. Kasi takot na takot yan Lalo na sa mga nag-aambisyon ho, mga kabida, para ho sa 2028 presidential elections. As much as possible, hindi ho kahit ni inch po ng paa po ni Digong makatungtong sa lupa po ng Pilipinas. Ayaw ho niyan nila na mangyari po, mga kabida.
Kaya gusto ho nilang mananatili ho sa labas. Ito hong si Digong, ano? Mananatili ho sa ibang bansa. Hindi ho dapat dito sa Pilipinas bumalik, ano, mga kabida. Okay? Pero sa ngayon, ang decision po, ano, sa temporary release po, ano, sa pamamagitan po ng interim release ni dating Pangulong Duterte ay nasa kamay na po ng mga judges po ng International Criminal Court. Kahit na po, sabihin po natin, dami hong nag-oposo dito. Even the prosecution opposed it. Ano? Kahit na po, meron na pong dating parang kasunduan po ano, na hindi po sila mag-oposo dito, pero nabigla na lang po yung defense po makabida na nag-oppose po itong prosecution. Ano? Siguro dahil na po siguro sa influence dito ho sa mga disinformation na lumabas, ano? Kasi po may accusation kasi ito hong si Attorney Nicholas Guzman po makabida, no? Na may mga gossips, ano? Mga disinformation ho na nagkalat po sa social media kung saan po sinasabi po na yung mga supporters ng dating Pangulo dito sa Pilipinas, tinatakot daw ito hong mga potential witnesses, ito hong mga pamilya ng mga biktima, ano? Ng war on drugs, ano, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya siguro biglang nag-360 itong prosecution po, ano, mga kabida. At ayaw ko nilang makalabas si Digong. Kasi unang-una po, maliban ho sa influence daw ng dating Pangulo, yung kanya hong estado, yung flight risk daw, ano, baka hindi na raw babalik. Ito hong si Digong, yan po sa ICC, every time meron pong mga pagdinig na mangyayari po mga kabida, ano po, no? Nagtataka din ako kung bakit ganun din yung kanilang yung kanilang pong treatment po sa dating Pangulo, ano, mga kabida. Kung tutuusin influence wise, wala naman po eh. Okay? Kasi unang-una po kung totoong meron pong influence sa dating Pangulo po mga kabida sa mga biktima o pamilya po ng biktima, mga witnesses, sana noon pa, di ba? Okay? Ngayon, wala na pong power ang Pangulo eh. Kasi kung meron pa pong power yan, may influence po yan, hindi yan nahuli, ano? Hanggang ngayon, nasa labas pa rin yan. Nasa Pilipinas pa rin yan eh. Pero hindi. Yung nakaupo ngayon na administrasyon po mga kabida sa Pilipinas, kalaban po ng dating Pangulo yun. So, paano ho magkaroon po siya ng influence? Okay? Yun ngang Department of Justice po, ano? Ngayon, nag-commit nga na tutulungan itong mga witnesses ng International Criminal Court versus the former president, ano? At may commitment pa na sila na bahala sa mga witnesses to secure. Okay? And then dadalhin pa raw sa International Criminal Court. Ewan ko kung kanino pera po gagamitin yan, ano? Kung pera ba ng taong bayan ang gagamitin para dadalhin itong mga witnesses na ito kasi yung contention kasi nila is they are the victims of the state-sponsored war on drugs, mga kabida, ano? Ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oh. See? Yun yung hindi ko maintindihan. Bakit ba ganun na lang ang kanila pong takot po, ano? Bakit po ayaw po nilang palabasin ang dating Pangulo? Kung tutuusin po, karapatan po yan ng dating Pangulo, ano? Sa ilalim po ng room statute po mga kabida. Mismong si Attorney Cristina Conti, recognize po yan na yan ay karapatan po ng dating Pangulo. Pero mas nanaig daw ito hong injustices po ano ng ginawa po ng dating Pangulo doon po sa mga biktima ho ng war on drugs, ano, mga kabida. Diba? Actually, hindi talaga justice ang habol po dito eh. Hindi po accountability eh. Ang habol po dito, mabulok sa bilangguan ang dating Pangulo because of politics. Politics talaga. Marami hong nasagasaan po ang dating Pangulo nung time po niya, no, mga kabida.
Kaya yun, bumawi po. Binalikan ng dating Pangulo po mga kabida. Okay, kahit na po, dami hong natuwa nung time po niya, no? Dami hong, anong tawag po dito, nakabinipisyo ho sa kanyang hong mga pulisiya na ipinatupad during his presidency, mga kabida. So yun po as expected, yung mga anti-Duterte forces dyan po sa House of Representatives, kumilos na naman po dito, mga kabida. So titingnan po natin kung maa-approve po yan, mga kabida. Again, as expected, hindi na po tayo magtataka kung maaprubahan yan dyan po sa House of Representatives. Alam naman po natin kung ano yung kulay po yung nandyan po sa House of Representatives, mga kabida. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.